rear sprocket bearing. Tara. Okay, so guys, may panibago na naman tayong aayusin dito sa motor natin. Couple of days after nating mapalitan yung gulong, mayroon na naman lumabas. So nasira yung bearing ng ating rear sprocket. Ito yung nakakabit dun sa may bandang mag sa likod. So ito, nalaglag siya. So ang tendency pag nangyari yan, hindi mo na mapapagulong yung gulong mo sa likod. Yan, medyo mahirap siya. Tutulak mo talaga. So ito, kakalasin na muna natin. Hindi ko alam ang sukat nito, kaya kailangan nating dalhin dun sa shop mismo para bibili tayo ng bearing. Madali lang yung pagpapalit ng bearing, yung lang sukat, hindi ko lang alam. So ito, tingnan natin. So kalasin na natin yung ating likod na gulong, and yan, kitang kita nyo nagkakalaglag yung mga bulitas. Okay, so tuloy lang natin now. So tanggalin ko lang itong preno kasi mahirap mag-remove ng mags pagka hindi mo tinanggal yung mga preno. So kakalasin mo rin to, yung parang pinaka-lock nya. So ang sukat lang naman yan is 12. So ito na, tanggalin na natin, and check ko na rin yung mga bearing syempre. So dun sa mags, yung bearing ng mags maayos pa. So ito talaga yung naging problema, itong bearing dito sa ano na to. Yan, actually hindi ko siya napansin nung last time pinalitan ko yung pinalitan ko yung rear sprocket, tapos pinalitan ko pa yung gulong sa likod, hindi ko talaga nakita. So ito, kita nyo, napunit na nga yung dust seal. So sa sobrang kumayod na siya, so siguro sa katagalan na rin. So as you could see, ito na nga yun, kailangan natin palitan. So dadalhin ko na itong buo na to sa shop. So dalhin na natin sa shop since hindi ko alam yung pinakasukat. And nandito na tayo, pinalitan niya na ng buo yung bearing. Hindi ko na nakuha yung sukat dahil siya na yung nagkabit na mag-isa niya. And so ito, nasa bahay na ulit ako. Kailangan ko naman ngayong ikabit itong pinaka-bushing niya. Ang problema ko is ito pala nakadikit doon sa may outer, sa may inner nung bearing na luma. And luckily natanggal ko naman siya. Gumamit lang ako ng flat screw. So maluwag na naman siya, madulas naman siya, hindi naman siya yung parang nanikit. So ito, tatry ko nang i-assemble, and tignan natin if magwo-work itong pinagawa natin dun sa shop. So hindi ko naman alam kung may mali ito, basta tignan natin. Bubuuin ko na muna, tapos tignan natin kung magiging maayos yung pagkakabit. Okay, so ito na, kabit na natin. And ito yung dust seal tsaka yung bushing. So tingnan natin kung maikakabit natin na ngayon doon sa ating motor. Well, unsuccessful yung una kong attempt. Yung pala, baliktad pala yung pagkakakabit ko nung parang pinaka mushroom na na to. Yung pinaka mushroom na nakakabit dun sa bushing. Itong mushroom na to. So dapat pala paloob doon yung parang pinakaulo ng parang mushroom, kasi doon yung bushing niya. Tapos itong parang bilog lang na to, sa labas dapat siya. Yan pala dapat yun. So yan, kanina kasi namali. Yan o, tingnan mo, ganyan pala siya dapat. Kasi kanina nandun siya sa labas, hindi magkasya. So ito na, nakabit ko na. And so far maayos naman siya. And hopefully matapos na lahat ng mga inaayos natin dito. So tapos na tayo sa mga alignment. So ang gagawin na lang is higpitan na lang ito and isi-secure natin. So yun lang naman. Just wanna share again this video sa inyo yung lahat. Hopefully you've learned something out of it. And sa susunod na video ulit, ayos.